Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa pagpapatuloy po ng ating live panel interview. So, isunod na po natin yung mga natitira pa po mga security features sa ating mga genuine na pera. So, alamin po natin sa ating mga panauhin kung ano-ano pa po ba yung mga security features na makikita natin sa mga genuine na pera. Okay. Maraming salamat po. Ngayon po, sa mga manonood natin, dalawa na lang po ang i-discuss natin, natitira pang security features ng ating pera. Kanina po, ang iniwan nating security feature, which is the concealed value, nabanggit ni Ms. Tessa na sa lahat ng ating denomination, lahat ng denomination ng ating pera, ay makikita natin yung security feature na ito. Pero dito sa huling dalawang security feature po natin, makikita lamang po ito sa denomination or sa halaga na mula 500 hanggang 1,000 piso po lamang. Unahin na po natin yung optically variable device or yung ating OVD patch. Sandali lang, Jimmy. Makiki-interrupt lang po ako. Bibigyan natin ng sample na naman yung ating mga posts para makasunod po sila sa atin. Pwede yung isa. Pwede ko. Tapos, kayo din po, ito rin po ang pagkakataon na kung meron po kayong 500 piso at saka 1,000 piso, ito po ay pagkakataon para kuhanin niyo po ito pang makasabay po kayo sa amin. Discussion. Okay. Pwede na po ba? Okay. Ang ating optically variable device or OVD patch po ay napaka-special na security feature na idinagdag ng Bangko Sentral sa ating new generation currency. Bakit po? Kasi po, actually, ang optically variable device po ito ay nanalo ng parangal. Tama ba? Nanalo po ito ng parangal sa isang contest na sinadya lamang para sa mga central banks sa buong mundo. Isa po, international competition po ito na ginagawa ng mga central banks. At nanalo ang security feature ng Pilipinas dun sa patimpalak na ito. Kaya, ibig sabihin, ang security feature po nito ay napakahirap gayahin para sa mga counterfeiters. Ano po ba ito? Ang OVD patch po ay makikita natin sa bandang kaliwa ng ating pera sa tabi ng mga bayani, yung parang hologram. Para po itong hologram na nakakintab, kumikinang po actually dito sa may pera natin. Ang optically variable device po ay isang reflective foil na nagbe-bear ng image o nagtataglay ng image po ng para sa 500 ang blue nape parrot at saka yung ating BSP logo. Ang blue nape parrot po ay makikita natin sa likuran ng ating salapi na 500. Ito po ay isang ibon na matatagpuan lamang dito sa Pilipinas. At ang image po niya ay pinakita rin doon sa OVD patch doon sa harap. Okay? Ang feature po na ito, kapag ni-rotate natin ng 90 degrees sa liwanag, nagbabago po ito ng kulay. So, sabi ko kanina, isa itong hologram. Nagbabago ang kulay niya from green to red actually, yung ibon. At saka yung BSP logo po natin na maliit na nandun ay nagbabago rin po ng kulay. So, sa mga nakita ko na po sa aking experience sa mga counterfeit na pera, hindi po nila ito nakakayang gayahin. Although makintab ang nilalagay nilang OVD patch ay kulay itim lamang po. Walang pagbabago sa kulay. So, isang tip po yan para sa ating mga manonood, okay? Ayun. Sir, na-curious lang ako, no? Kaya Yes, sir, nabanggit nyo na ang ating optically variable device ay nanalo sa buong Mundo. bansa. Sa buong mundo. I mean, sa buong mundo, no, sir. Na-curious ako, what makes our optically variable device different from other, from sa ibang bansa? Bakit nanalo to? Ano po yung naging, nila? Yung naging basihan. Criteria nila. Yes, Okay. So, Ito po ay wala pong optically variable device patch yung ibang pera ng ibang bansa. So ito po ay unique feature ng ating pera. Unique security feature. So yun po yung actually ikinapanalo niya. Na ito po ay unique at the same time hindi pa nagagamit. So technically po we are advanced in securing our paper currency
So yun po yung kumbaga punto ng pagkakapanalo niya. So ibig sabihin ba, yung pera mismo ang nanalo, ano po? Yung Ano? pinaka, tayong parang ganun po ang dating. Pero dito po, dahil po dito sa feature na to. Feature Yes, natin, opo. yes, ma'am. Okay, moving on, dun po tayo sa last, but not the least, security feature po natin. Kung maaari lang po, kunin po natin yung ating 1,000 piso para makita po natin yung huling security feature ng NGC natin. Okay? sa 1,000, sir? Dahil sa 1,000 lang din mayroon yan. Sa 1,000 piso lamang po, may ganito. Although, may dagdag ko lamang po, yung optically variable device, babalik tayo, ay meron din ang 1,000 piso. Although, unique na siya sa 1,000 piso. Dahil, ang naka-drawing naman po doon sa optically variable device ng 1,000 ay yung tawag dito, South Sea Pearl na nasa likuran naman ng denomination ng 1,000. So, same lang din, nagbabago ang kulay niya from red to green. Ayan. So, okay. So, ang huling security feature naman po na i-discuss natin ay ang Optically Variable Ink or OVI na tinatawag po ng Bangko Sentral. Ito po ay matatagpuan doon sa 1,000 na denomination sa lower right ng ating pera. Ayan. Ito po, anong special sa OVI, ma'am? Una, ito po ay makintab. At bukod sa siya ay embossed or nakadutang, makakapa niyo po ang 1,000 na denomination. Makintab po siya na kulay green. What makes it special, kasi when you tilt the money, kapag itinagilid or tinabingi niyo yung pera, nagbabago po ang kulay ng OVI, yung optically variable ink natin. It changes from green to blue. Yan. Sa ibang counterfeited na pera po, hindi po siya nag-change ng color. Maaring ang makikita nyo lamang po ay green lamang, kahit anong biling o tabingi ang galawin nyo sa pera, hindi siya nagbabago ng kulay. Or maaring blue lamang. Yun po. So, yun ang huling natin, security feature. So, mayroon po natin. tayong 9 security features Yes, para that's sa ating new generation currency. Generation currency. Medyo mahirap pong memorize yan. Yes. Ano po? Yes, ma'am. Ano po ba dyan ang pinaka-importanting matandaan ng ating mga mamamayan para yun na lang muna ititingnan nila. Pag wala yun, Magandang- yung iba naman, yung iba Isa na lang po. sige. Magandang tatanong. Maganda nga po yung tanong yan. Wala po kaming nirekomendang isang feature, meron po kaming sarili-sariling mga paborito. Mhm. Pero po, kung pinakamadali po na hanapin ang ating, kumbaga Pinakamadali po at pinakamahirap madaling hanapin, at gayahin saka ng mga gusto magkaiba po mag-counter. kasi yung mahirap gayahin sa madaling hanapin. Pero yung sa dali pong hanapin, ito po yung sinasabi nating embossed print o yung kauna-unahang binanggit natin na ang printing ng Republika ng Pilipinas na salita sa taas ng ating pera, doon sa pirma na matatagpuan dito sa ating pera, at saka sa value o kung magkano yung pera na dala-dala ninyo, yung pagka-rough po niya, normally po, hindi po yan nagagaya. Paano ko po nasabi yun? Kasi nakakita po kami ng counterfeit na madulas siya to the touch. So, hindi ko po alam kung paano ginawa itong counterfeit na to, pero kadalasan po, madulas siya. So, isa po ito sa pinaka-importanting unang paraan kung paano nyo masisiguro sa sarili nyo na tunay yung perang hawak-hawak nyo. Kapag po madulas yung pangalan, hindi po, ito po ay isang malaking, kumbaga maging warning sign na po sa inyo na ito ay maaaring counterfeit o kaduda-duda yung pera. Isa po sa pinakamahirap, katulad po ng sinasabi ni Jim, ay yung concealed value. Dahil po hinahanap pa po, maski po tayong regular na mamamayan na alam nating tunay yung pera natin, mahirap na siyang hanapin. So, pag ito po ay nakita nyo after much looking for it, isa po siya sa, kumbaga parang, kahit na po hindi nyo natingnan yung ibang features. Dahil pag nakita nyo po siya, na nakatago nga siya at embossed siya doon sa picture, sa hirap po niyang gayahin, ito po ay, kumbaga parang, isa sa mga sure things. Yes. Maaari lang po magdagdag sa sinabi ni Ms. Tessa.
Since narinig na po natin itong mga security feature, yung ating information na public information tungkol sa pera natin, siguro hindi naman natin kailangan kabisaduhin lahat. Lahat. Oo. Magkaroon lang tayo ng 2 o 3 na Alam natin kung saan hahanapin. titignan nating maigi. Siguro mapoprotektahan na tayo laban sa peking pera. Ano? So, after hearing this discussion, siguro mamili na lang po kayo ng 2 o 3 nating paraan kung paano. Siguro masasabi ko na kakasiguro na kayo na malalaman nyo ang kaduda-duda laban sa totoong pera. Kung halimbawa po ay nagsususpecha tayo na yung perang hawak natin ay counterfeit, pwede natin i-touch yung value kung siya kung siya naka-emboss. Okay. Pero wag pa tayo magtiwala ron, ano? Yes, ma'am. Meron pa tayong ibang option. Yun. Just to be on the safe side. Yes. At kung medyo malaking value yung hawak nyo, ilang 1,000, sabihin na natin ganun, maaaring sumangguni sa bangko. Ito po ay isang option parati sa atin kung sakaling kaduda-duda. Kung wala pong malapit na bangko sa inyo, sa pinakamalapit na bangko sentral, maaari po tayong pumasok at ipakita po natin yung pera natin kung may duda po talaga tayo. Ma'am Jane, so ngayon alam na ng mga manonood natin yung mga security features ng mga new generation currency natin. Meron lang akong katanungan ngayon na tumatakbo sa isip ko. So, ngayon, alam na ng mga tao yung mga security features. Ma'am, hindi kaya ito delikado dun sa mga namemeke ng mga pera, nagka-counterfeit ng pera? Kasi alam na nila, ganito pala yung mga security features ng mga pera ngayon. So, baka alam na nila sa susunod na ito pala yung dapat kong ilagay dun sa mga counterfeit na pera. Para gabuhin yung mga Opo. tao. Maaari po, pero ito po yung, katulad po na binanggit ko nung nagsimula tayo, ito po ay tinatawag na level 1 security features. Hindi po natin ito kailangan ng instrumento na upang makita natin. Ito po kumbaga ay hipo lamang, pagtingin sa liwanag, using our eyesight. Marami pa po ang security features ng pera natin na hindi inilalahad sa publiko. Ito po ay ginagamit ng mga cash handlers o yung ating mga teller sa bangko, security officers, na gumagamit na po tayo ng instrumento. So, ang yung nilalahad lang po natin o yung ibinibigay natin, yung sapat na kaalaman na pampubliko. So, huwag po tayong matatakot na sapagkat lumabas kami ni Jim dito upang ipaalam sa inyo kung paano tumingin ng tunay na pera, ay marami na rin makakaalam kung paano pumike. Hindi po iyon ang misyon ng Bangko Sentral. Ang advokasya lang po ay magkaroon tayo ng karampatang kaalaman upang maprotektahan ang ating sarili. May pangyari po ba na nagbunsod sa atin upang po magkaroon tayo ng information campaign para po ipaalam dito sa ating mga mamamayan ang mga features po ng ating new generation currency? Actually naman po, ito pong public campaign natin has been ongoing since 2010. Lahat po ng branches ng Bangko Sentral sa buong Pilipinas, maging ang head office natin, ay regular na nagkakampanya, hindi lang po sa mga cash handlers, kung hindi sa publiko, sa mga mag-aaral, tungkol dun sa security features ng pera. Mula po actually ito, nung lumabas ng 2010, itong pera na to. Nagsimula na po kaming mag-seminar, hindi lang po sa security features, kung hindi, ano ba yung makikita mo sa loob ng pera? Yung mga, kung sino yung mga bayani, ano yung mga palatandaan sa likod, tulad ng mga sites na important sa Pilipinas, at saka yung ating mga animals. So, party po ito ng overall public information campaign ng Bangko Sentral. Isa po yan sa mga advokasya ng Bangko Sentral. Ngunit marami rin po kaming nababalitaan. Kung nakapakinig po kayo ng balita nitong mga nakarang araw, meron nga daw pong kumakalat na mga NGC or New Generation Currency na suspect counterfeit. So, minabuti po talaga namin na maging agresibo sa aming kampanya laban sa counterfeit money. Ma'am Jane, natatanda ko nung panahon ni Pangulong Joseph Estrada, yung Bangko Sentral, meron po silang nilabas na 100,000 peso bill. So ngayon po ba sa new generation currency po natin, meron po ba kayong inilabas na bagong 100,000 peso bill? Wala po. Ito po ay limited edition noong panahon ni Pangulong Estrada. Kung gusto niyo pong makita at interesado kayo makita ko anong itsura niya, sapagkat sa pagkakaalam ko po, hindi po ito sinirculate o hindi ito kumalat sa ating mga pamilihan. Sa BSP head office po sa Malate, meron po tayong naka-display.
Part pa rin po ba ma'am ng information campaign niyo ay nakapagbigay po ba kayo ng mga brochure sa mga tindahan, sa mga ito po yung 9 security features na ating legitimate. So part po yan, ongoing po. Hindi ko po masasabing napuntahan namin lahat. Sana po dumating sa panahon na marami talaga kaming maipamigay. Pero so far ngayon po, ang target po namin talaga is magsimula tayo sa academe or ating mga mag-aaral, ang ating mga guro, and as much as possible po, local government units. So nagiging agresibo po tayo. Doon po sa, magpa-plug na rin po ako kung ipahihintulot ng ating mga hosts, doon po sa mga organisasyon na kung sa inyo pong palagay may oras po kayo para sa amin, imbitahan nyo lang po kami at we will gladly go to where you are or we can invite you to Bangko Sentral ng Pilipinas to hold seminars like this. Yes. Ito po talaga ay isang ongoing campaign ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Yes, at kami po ay natutuwa dun sa platform na ganito kasi sa isang banda, maganda po itong ginagawa natin na yung public ay na ating napapaalalahanan. Mas malawak po kasi ang nararating ng programa Ay, nyo. Tama Ayan. po. Maiba po tayo. Last year po, nag-tour kami sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Manila. Ito pong, ano na itong tawag na to? Yung ating Security Threat. Threat. Ayan. Gold daw po ito. Yari sa gold. Or basta May component siya na component ng ginto. ating pera. Maaari po. Hindi ko po alam yung balita na yan. Pasensya na Parang po. hindi namin Opo. napag-aralan yan. Doon po kasi ay pinakita sa amin kung paano gawin yung pera. Naisip lang, no? Maiisip din ng mga tao. Bakit na lang hindi gumawa ng maraming pera? Opo. Parang hindi tayo naghihirap. Yan po isa sa frequently Ano asked po? questions sa amin. Sasagutin ni Ms. Nessa. Talagang itinuro mo po, Jim. Normally po, ang pinaka-easiest way to understand it, ito po kasi, kung isipin niyo po, nasa Nueva Ecija po tayo, madalas po tayo maka-encounter ng sibuyas bilang binibenta. Katulad lang po ngayon, maganda po ang ani ng sibuyas natin, di po ba? So, nagkalat. Magkano po ang bentahan ng sibuyas pag magandang ani? Mababa po. Ganon din po ang pera natin. Pag ito po ay, kumbaga sobra sa demand, ang ipinrint natin, at ito po ay pinamudmud lang, hindi po ito as medium of exchange. Ang pera po kasi natin, ginagamit natin yung pamalit sa serbisyo, pamalit sa kalakal, pag binibili natin. Pag ito po ay pinamudmud, walang kapalit, ang nangyayari po, oversupply po tayo. Kahit na ano pong oversupply, bumababa ang halaga. So, ito po ang mangyayari sa pera natin over a period of time. Bababa po ang halaga. Actually, na-experience na po natin ito nung panahon ng Hapon, nung tinatawag natin, according to our history lessons, yung Mickey Mouse money. Ganon-ganon din po ang mangyayari sa atin, a case of hyperinflation. So, yun po ang pinaka-easiest talaga. Kung i-imagine ninyo, oversupply equals lower value ng ating currency. Yeah, parang law of supply and demand. Okay, Ma'am Jane, gusto rin sigurong malaman ng ating mga tigapanood. Halimbawa, nagkaroon ako or meron akong mga peking pera. So ano ba yung pwede kong gawin dun sa mga peking pera na to? Ngayon, kung meron po kayong sa possession ninyo, sa inyong mga hawak ngayon, by any chance na naka-encounter po kayo ng peking pera, suspected ninyo na peking pera, maaari po kayong pumunta sa tanggapan namin sa Bangko Sentral or sa pinakamalapit na bangko ninyo, malapit sa inyo, at i-present po natin yung peking pera for validation o bibigyan nila o bibigyan namin kayo ng temporary receipt. Re-receive namin yung peking pera at padadala po namin ito sa head office ng Bangko Sentral for further verification kung ito po ay sadyang peke or hindi. Ngayon, kung ito po ay peking pera, hindi na po namin ito mapapalitan. Sorry, kasi ito po ay advocacy at talagang trabaho ng Bangko Sentral na hindi na mag-circulate ulit sa public, ang general public ang ating pera. At kung ito naman po ay genuine, huwag po kayo mag-alala, ito po ay ibabalik namin dun sa nag-present sa amin. Papalitan namin yung perang pinesent. Yun po.
So, ang purpose po, kaya ibibigay sa ng Bangko Sentral, kaya i-surrender sa kanila, para Yes. hindi na mag-circulate at mabiktima pa yung mga iba. Wala nang Yung mabiktima mga pang tao. iba. Opo. Oo. Kumbaga, nanghihingi rin po kami ng tulong sa inyo na wag na nating hayaan pang may ibang mabiktima ng counterfeit money. Ito po ay, kung suspected po, ibigay na po sa Bangko Sentral ng Pilipinas o pinakamalapit na bangko. Dahil nga po, i-receive naman po nila sa inyo to. Kaya naman po wala na kaming maibabalik sa inyo sapagkat no value na po yung ating counterfeit money at iniiwasan po talaga nating umikot ulit sa ating mga pamilihan. May iba naman tayo, sir, no? Yung 25 cents, Yes, ma'am. yung iba po kasi hindi na tinatanggap ngayon eh. Yung mga ibang tindahan. Meron po ba silang, doon, meron silang, may liability po ba na pwede silang makasuhan sa ganun kung Same sakaling hindi na tanggap. tinatanggap yung 25 cents? Ito po ang nagiging isa pa rin sa advokasya ng Bangko Sentral. Lahat po kasi ng pera, maging coins o maging papel na currency, basta po ito ay galing sa Bangko Sentral, maaari po itong ipambili o maaaring panggamit, pang-exchange sa serbisyo. So, ipambili ng kalakal, pambayad ng utang, o ipambalit sa serbisyo. Having said this po, nakakarinig din po ako ng mga balita na hindi na tumatanggap ng coins. O on the other hand naman, may kakulangan ng coins. Hindi po ito totoo. Doon po sa isyong may kakulangan ng coins, ito po ay dahil sa hindi lang umiikot yung mga coins. Dahil nasaan po yung mga coins natin? Nasa drawer. Sa alkansya. Nasa alkansya. So, hindi po ito nagagamit na ipambili. Ito po ay isa naming kampanya na sana ilabas po natin yung mga coins natin. Doon naman po sa pangalawang issue na hindi tumatanggap ng 25, unfortunately po, bilang ahensya ng gobyerno na tungkol sa currency, hindi po kami ang nag-oversee sa mga businesses. So wala po kaming kapangyarihan na pilitin silang tumanggap ng 25 centavos. Ngunit, dapat po talaga tinatanggap nila to dahil legal tender po natin to, currency po natin ito, at ito po ay may halaga. Maaari po siguro nating isangguni ito sa Department of Trade and Industry upang masolusyonan din po nila itong mga ganitong sitwasyon. Pero kung sa amin nyo po itatanong, dapat po sapagkat ito po ay may halaga. Doon naman po sa may karagdag na issue din po yan, doon sa mga nagbibigay ng tamang sukli. Minsan po, hindi. Mr. Candy. Yes. Ang candy po, hindi po legal currency. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, hindi po ito legal tender. At hindi po natin dapat tanggapin bilang sukli. Meron po tayong consumer right, Consumer Protection Act, kung hindi po ako nagkakamali, ang pangalan ng law na to. Ang ehensya rin po na nagpapatupad nito ay Department of Trade and Industry. Maaari po natin isangguni sa kanila sapagkat may karapatan po tayong humingi ng tamang sukli. Tamang sukli. Nabanggit po yung kanina na ang mga 25 cents ay nasa drawer, ay nakatago kasi nga po hindi siya na tinatanggap. Kasi ako po nagkaroon ng project doon sa estudyante ko last year. Yung mga pinok na pupulot, kasi tinatapon na lang po ang 25 cents. Yung napulot nila or mga nasa drawer lang nila, ay ipalit nila sa akin. Pinapalitan ko, the same din naman. Kung 4 na 25 cents, piso. Yes, ma'am. So nakaipon ako ngayon, ano pong dapat kong gawin doon? Maaari po itong i-deposito sa bangko. Ang bangko po ay tumatanggap ng coins. Kung gusto nyo pong ipalit, ngayon po, kung sakasakaling may issue sa mga bangkong hindi tumatanggap ng barya, pero so far naman po wala naman po kaming naririnig na bangkong hindi tumatanggap ng barya, maaaring isangguni sa Bangko Sentral. Wala naman pong problema yun pag ganong mga issue. Maaari nyo po kaming lapitan kasi po ang aming supervisory activity naman po is over banks. So kami naman po ang nangangasiwa talaga sa mga bangko. So kung doon po tayo magkakaroon ng issue, maaari po kayo lumapit sa Bangko Sentral. Hindi ko pa naman na-try lumapit sa mga bangko at hindi tinanggap yung 25 cents. Gusto ko lang po malaman kung yun ba dadalhin ko sa bangko, paano pag-aayos yung, kasi ang hirap bilangin anong gagawin May ko? mga preference, hindi ko lang po ma'am alam ha, pero may mga preference yung bangko, depende po kasi sa bangko yun.
Meron pong iba gusto nakasort na. Nakasort, opo. Pero kung kaya ninyo na isort, ma'am, yung mga maayos na... Siguro isabihin natin sa kanila dyan, ano ba ibig sabihin ng sorting? Yung sorting ng ating coins, yung fit or unfit po. Ang fit na notes natin, yun pong medyo maayos patignan. Yung nakikita nyo pa yung denomination, malinis yung kanyang itsura. Kahit hindi na siya kasing kintab nung bago, fit note pa rin po yun. Pero yung mga unfit naman po, yung ito yung may itim na or minsan na maaari pong may kalawang na siya or may konting defamation lang dun sa coin, unfit note po siya. Kung maaari lang po kasi may mga bangko na hindi masyadong tumatanggap ng unsorted na coins, paki-ayos na lang po, maigi, bago sila Siguro po, ang mag-deposit. pinakamainam, since hindi rin naman po as the general public, ewan ko po kung makakapagtyaga silang mag-sort kung hindi naman din sila talaga sanay mag-sort. Yes. Siguro po, by denomination na lang. Kunyari, pagsamasamahin yung mga 25, pagsamasamahin po natin yung mga 10 piso o 5 piso, kumbaga tulong na lang din po natin doon sa Sa magbibilang bangko. sa bangko. Pero dapat po nila ito talagang tanggapin. Hindi po nila itong maaaring tanggihan. Kay Ma'am Jane, napaka-informative ng ating live panel interview sa ating mga bisita. So ngayon, bigyan na muli natin sila ng huling pagkakataon kung meron pa po silang mga mensahe para sa ating mga manonood. Unahin na po natin si Ma'am Rodora. Okay, magandang gabi po muli. Salamat po sa pakikinig natin dito sa programa. Sana po ay marami kayong natutunan sa amin. Kung meron pong mga confusion o meron kayong mga tanong na gustong isangguni, bukas po ang aming ahensya, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Cabanatuan Branch. Matatagpuan po kami sa corner del Pilar, Paco Roman States, tapat po ng Celcor at saka ng PNB sa may palengke po natin. So, anytime po kung may concerns po tayo, Monday to Friday, 9 to 5, 8 to 5. Actually, we're open to be of service to the public in case of questions or issues with regards to banks or with regards to our currency. So, Jim? Ako naman po, dun sa mga may apprehensions or yung may pagdududa dun sa hawak nilang pera, ulitin ko po, 3 salita lamang po ang nandito sa aming Know Your Money brochure. Yun po ang feel, look, at tilt. Sa madaling sa Tagalog, damhin po natin ang ating pera, tignan natin maigi, at igalaw-galawin natin, itabingin natin para makita natin at maproteksyonan tayo laban sa counterfeit na money. Yun lamang po. Sumayin niyo po ang isa na naman po edisyon ng ating live panel discussion para sa Palato ng Temple Hour. Nakasama po natin ang research specialist na Economic and Financial Learning Center ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Cabanatuan City Branch, si Ma'am Rodora Teresa Ramoso. Nakasama din po natin sa gabing ito ang Currency Assistant Cash Operation Division ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Cabanatuan City na si Sir Jimmy T. Anang. Natalakay po natin ang siyam sa mga security features ng new generation currency, kung saan siguro po sa mga nakapanood at nakapakinig nito ay nagkaroon tayo ng kabatiran para paano natin ma-distinguish ang genuine na pera sa peking pera. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa Palatuntunan ng Devil Hour. Sa pa rin po ng ating Office of Media and ICT sa pamamagitan ni Sir Glenn Agustin, sa ngalan po rin ni Schools Division Superintendent Dr. May Eclar. Ako po si Jane Valderrama. At ako naman po si Juncy Bernabe ng Lazaro Francisco Elementary School. Ang tabayan po niyo susunod na palatuntunan ng Slow Moments and Memories with Jane Christian Burnett.